Magandang umaga mga kaibigan, nagbabalik po niyo po lingkod Dan Can Ride. At ngayong umaga pupunta tayo ng Quezon City. So sana ngayong araw hindi masyadong traffic dahil marami mga magsisiuwian ngayon sa mga probinsya nila. Ito, napaka-traffic na, grabe. Woo! Ay. Medyo matamlay ako ngayong araw at di ako masyado nakatulog at ako'y parang nagkaroon ng anxiety attack paggising ko na madaling araw. Para kong nahihirapang huminga pag umaatake yung anxiety, no? Ito yung mga problema hindi naman dapat pinoproblema eh. Pero ang ginagawa ko nagising ako tapos di na makatulog dahil sa anxiety. Nagiging aktibo ako sa gabi do sa pagising ko na yon. Kung ano-ano pinagagawa ko, kumakain ako, nagpe-Facebook ako para makalimutan ko yung kung ano man yung nasa utak ko. And then later on, mawala na siya, makatulog na ako. Ganun lang. Kaso ang hassle doon magigising ka, sa bubutol yung tulog mo. Syempre, diba? Mga isang oras ako magiging aktibo para makatulog ulit. Ang sarap magmotor ngayong araw, medyo malamig yung panahon, saka di masyado mainit. Saka nandito tayo sa Manila Bay, amoy na amoy yung simoy ng hangin, amoy dagat. Para tayo nasa beach. Ganda talaga dito sa Manila, grabe. Gusto ko pumunta dito sa Quiapo tapos mamasyal ka kasi parang dami mo pwedeng gawin dito sa lugar na to. Dami mo pwedeng bilhin, dami mo pwedeng kainin. Quiapo Church. Ang luwag oh. Sarap magmotor. So nandito na tayo sa Quezon Avenue mga kaibigan. At eto, okay naman yung traffic. Hindi naman masyadong siksikan at medyo maluwag naman. Alam mo, ang traffic doon sa may bandang NLEX na SLEX, yung mga papunta pauwi ng... Teka, hanapin ko lang pala yung ano. Hindi, diretso pa tayo. Mali, ing. Akala ko malapit na sa EDSA. Diretso pa tayo. Nagbibig bike sana ako kaganina, kaso inisip ko baka matraffic naman kasi marami nag-uwian. Tapos nakalimutan ko palang ibalik yung battery na to kasi nung nalobat yung Z9 tinanggal ko yung battery na to. Ilagay ko muna doon sa Z9. Nung palis na ako ganina ayaw mag-start. Yung pala di pa nakakabit. Medyo natagalan ako. Ito medyo malilito ako sa pupuntahan ko. So kanan daw tayo rito. Tara. Napakaganda, napakaliwalas ngayon dito sa Quezon City. Uy, ganda ng BMW. Sana all naman. Kailangan nakadaan dito sa circle na to. Ganda. First thing ko palang pupunta ron May tatawagan lang ako sandali. Tara, nakapasok na ako. Magpa-park muna ako sandali. Uy! Kita na lang. So tapos na tayo mga kaibigan. Uwi na. Tara. So ikot tayo ron pabalik. So hinubad ko yung guwantes ko kasi parang naihiyan yata na pusa yung guwantes ko Dami kasi pusa sa bahay. Naghari na mga pusa doon sa pamamahay namin. Sobrang dami. It's a gaming. Nabigyan tayo ng tubig Yan sila bibigay ng tubig doon. Salamat kuya sa tubig. At kailangan namin to lalo at mainit. At nakamotor pa kami. Salamat. Magkano ran butan boss kilo? 80 kilo.
Eh dito magkano? 150. 50? Kilo. Dalawa. Kano mas boss? Kano ubas? Bili tayo ng rambutan. 80 pesos 1 kilo. Dami, nakakatong bumili. Hindi makuha di ano. 80 boss? 80 raw. Kilo? Oo. Kano sa rambutan? Dito ba? Gulat ako ron ah. Tapos 160, tsaka 1 ubas. Wala pa 1 kilo. Ano yan? 58? Ah? So, bumili tayo ng rambutan. Inom lang ang tubig. Hello, how have you been? Woohoo! Ang sarap ng tubig ng Maynila, lasang buko. Ay, ay, ay. So, ito, naisipan kong pumunta muna ng palengke, mapamili ng pagkain. Ay, sasarap ng mga prutas oh. Oops. Park muna tayo. Ay, papaya, pinya. Ayos yan. This is, nandito na rin ako sa palengke. Mimili na ako. Sulitin ko na yung pagkakataon. Dahil nakakatamad pumunta sa palengke. Hirap kasi. Nakaputi pa akong sapatos. Ayan. So tapos na tayong mamalengke. Ay, pagod. Pero bibili pa ako ng prutas. Kunti pa yung nabili kong prutas. Pagod. Pag pupunta talaga ako ng palengke, tapos namimili ako naubos yung lakas ko. Ay, ay, ay. Mangga. Tara. Sa bakas. Hindi ko na kaya magdala na marami. Sakto na lang yung napamili ko. Babalik na lang ako. Hirap mamalengke talaga. Pagod pero magandang na rin yan, exercise. Para tayo nakagalaw-galaw. Napagpalakas ng katawan. Para ka na rin nag-exercise kapag pupunta ka ng palengke. Dahil yung mga kaibigan, dahil sa madalas akong nakakauwi ng bahay, kaya ako na yung mamalengke, ako yung naglalaba di isang bahay, isang plato, taga-alaga sa mga pusa, sa 80 na pusa, taga-pakain sa 18 pusa, taga-linis ang dumi ng mga 18 pusa, taga-linis ang bahay, tagalinis ng dumi ng pusa, papakain ng pusa. Puro na lang pakain, puro na lang paglinis ng pusa, puro na lang pusa sa araw-araw na ginawa ng buhay ko. Umikot doon sa mga pusa na yon. Di mo masabing sakit siya sa ulo kasi dahil sa pusa nawawala yung stress ko. Oo nga, nakakapagod. Di na namin nakatuloy yung pagdami nila. Pero laki na naitutulong niya sa amin para kami sumigla, diba? Nagkakaroon kami ng libangan, pampawala stress yan sa mga alaga namin. Kaya kung kayo mag-aalaga ng pusa, siguraduhin yung lalaki, o kung mag-aalaga kayo ng babae, siguraduhin yung mapapakapon nyo yung babae
Dahil kung hindi, makakahanap yun ng boyfriend at manganganak yun ng mga anak, dadami ng dadami. Sa amin nagsimula 2 pusa lang pero naging 18. Alright. Ayun naman naming iligaw, masama yun, malas yun. Nasabi rin namin swerte yung mga pusa na yun kasi pinapasiglahan nila yung araw namin bago kayo pumasok sa trabaho. Sumisigla kami, gumaganda yung aming mood tuwing nakikita namin yung mga yan. Kaya malaking tulong sa amin yan. Masasabi mong swerte kasi pinapaganda niya yung araw mo, no? Kahit may problema ka o na-stress ka, nagkakaroon ka ng anxiety attack, imaasing ko lang yung mga pusa na yan, mawawala na yung anxiety ko. Kaya para sa akin swerte yung mga yan.